Yo, what is up mga kapulido? Genix Motor Parts. Muling nagbabalik para sa panibagong video. So ang proyekto natin na ito motor na ito, yung binig valve natin last time. Ang request niya madagdagan pa ng dulo. So may dala siyang ganito, racing gear. Ang teorya na ito, kumbaga sa decambio mga kapulido, para kang nag high speed ng sprocket ng decambio. Yun nga, yung sprocket niya sa likod liliatan mo, tapos yung sprocket sa harapan lalakihan mo. Parang ganun din yung principle niya. So gawa lang tayong konting teorya dito kung paano siya ilalagay, and bigyan na rin natin ng ratio bilang ratio. So yan, ipwesto muna natin yung pito. Anong gearing mo ngayon? 1339. Hindi rin stock yun, di ba? 1239 na stock. Ito 1339 na. Naka high speed na siya, pero papalitan pa niya ng mas high speed. So siguro naglilimit na sa dulo dahil stock ECU lang to. Kaya baga dadagdagan siya ng cambio sa decambio 1339 1239 stock. Ito 1339. So isang ngipin lang pagitan, no? So tingnan natin kung ilan yung ratio nung sa kanya 1339 sa iba. Ilalagay natin bagong takpan na natin yung pangalan, di naman naririnig. O ilalagay natin yung gearing niya, walang tatak no brand. Bilangin natin makakailan tong itong bell sa sa gulong, kung makakailan. Sa pito tayo mag-start dito sa yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 1/4 siya mga kabulido. So siguro kung stock gearing ito yung 1239, tansya ko lang siguro to 9.5 ganun, or 10, ewan ko, basta yun. 9 and 1/4 is to 1, isang ikot. So ilagay natin tong walang tatak na to na 1438 na high speed din, bilangin natin. Then turo natin kung paano siya ilalagay. Nga pala, pagka ilalagay mo siya, syempre pagka ilalagay mo to, magkakalas ka syempre. Siguro naman alam nyo na tanggalin yung gilid, clutch, torque drive, yun. So dito na tayo para mabilisan lang. Siguro naman alam nyo na tanggalin yung tambucho at saka yung mags para ma-open ito. Di kasi sa tulad ng sporty na dito lang sa gilid lang ma-open mo na. Dito siya lalabas mga kapulido. So start na natin yan. Una kong gagawin dyan, lilinisin ko muna dito sa labas para pag nabuksan, hindi malalagyan ng dumi ang loob. So yan, bubuhusan ko lang ng gas at ipa-brush para yung mga nandito sa gilid hindi pumunta sa loob pagka nabuksan na. Anyways, lilinisin ko pa rin naman yan, pero at least hindi na siya ganong madumi. Hindi siya ganong dudumi pagka pala yung brake cable tatanggalin din. Galing kong mag video kamay ko lang pala yung nabibidyoan. Napakalupit. Galing ko muna pala ang kanyang preno brake. Kulang pa yung sala ng ito Alright, bale umpisan na natin ang pagkakalas. Tanggalin muna natin itong spring ng brake cable, kasi hihiwalay yan or sa Kapampangan ay kakawani yan. Okay, so may natatagong isang pirasong 8mm. Mag-prepare kayo ng 8mm T-wrench, socket, or etc. Bahala ka dyan, meron naman akong baril So paluwag. Yan.
Yan, isa. Tapos, punta tayo sa kabila. Kabilang panig. Kung wala kayong barel, baka sabihin nyo, imposible na mabuksan. O, T-wrench naman. T-wrench. Okay. Mahirap pag isang kamay. Di ba? Basic. Pero dahil tamad ako, ba't di ko babarilin? Ba't ko pahirapan yung sarili ko? Oo, di ba? Meron din dito. Meron dito. Meron dito. Yun. Di ba? Wala na. Wala nang 8mm. So lastly, yung para sa drain plug, ito 10mm naman yan. Okay na, bumuka na oh. Diba? Bumuka na. Natapon na ang kanyang likido. Pwede na siyang buksan. Alright. Yan na. O, diba? Yan yung gearings, nabuksan na natin. So papalitan natin yan. Ito, by brand din pala to. Pero walang tatak. Tanggalin natin. Yan, walang tatak. Ito yung nakalagay niya ngayon. Na high speed na compare sa stock, mas high speed pa. Tapos ito yung isa, secondary gear. Hirap tanggalin Yan. Yun, yan. Uy, may bula-bula pa. May bula-bula to, Panis na. Hindi, joke lang. So ito yung papalitan natin. Yan. So dito kailangan nating mag-press. Kung wala kang pang-press, dali mo sa machine shop, ipa-press mo. Bubunutin to, tapos may lock siya dyan, tatanggalin. Yun na, di ba? Alright, so syempre linisin muna natin yung mga kailangan linisin, like this. Like this. Like this. Gasolina pinalilinis ko para mabilis matuyo at malakas bumakbak. Parang kamote inside lang yun Bumakbak. Bakbak na ulit. Okay. Kumuha akong kariton para dito ko ilalagay. Mas matutuyo kasi sila dyan. Natumba naman. Ito kahit di ko nalinisin kung tutusin, pero gawin na rin natin. Alright. Tapos to syempre linisin na natin para quality yung pagkakagawa. Tutusin dapat lang. Pulido ang gawa. Babanlawan mo lang naman yan. Hindi na kailangan ng maraming cheche-boreche. Dahil kapag kagasolina ang yung ginamit, sigurado lilinis yan. Alright. Tsaka natin itataw para matuyo rin. Next, dito naman tayo. Tatanggalin ko na ang kanyang gasket para malinisan. Tsaka lalagyan ko na ng gasket maker to para sure, no leak, walang back job. Tatutuyuin ko lang ito saglit bago natin lagyan ng gasket. Yan. So dito naman tayo sa kanyang shell. Bilis lang, di ba mga kapulito? Pwede mong bugaan ng hangin, pwede rin hindi. Pero kailangan bago may sara, napupunasan ng malinis to. Tuyo siya dapat bago mo anuhin. Pwede rin ito na ilalagyan natin ng gasket maker. So tatanggalin ko ang kanyang dowel para hindi na yung gasket ang lalagyan. Yun, malinis na. Bubugaan natin ang hangin yan para
Alright, bali dito tatanggalin muna natin yung circlip. Ito, dapat meron kang circlip remover like this. Opposite siya, pag piniga mo sa kasya, bumubuka. Ang hirap na. Okay, yung isa. Ito loko-loko na itong mga circlip remover ko. Mga pagod na kasi itong mga to mga pagod. Ayusin ko muna, medyo nakaganyan na dapat nakaganyan para yan siguradong okay ka ngayon. Pinakpok ko sila palabas, basic. Nasundo agad. Pagka kasi medyo nakaganyan na yung mga hindi na makukuha, kailangan nakaganyan sila para masusundo. Alright. So ito ipipress natin to, tapos ilalagay na natin to. Wait lang. Ito tapat yan. Ilalagay na natin to. Ito ang papalit dito. So bunutin natin na meron tayong DIY pang-press. Alright, nandito na tayo sa ating movable, DIY, tanshamable, at bala na kayong kung anong ball yan. Ipe-press lang natin yan para mahugot pababa. At isasalpak natin itong bagong giring. Let's go! Dahil movable yan, gumagalaw yan kung saan mo siya pwedeng i-press. Diba? Siyang siya mag-isa, nag-move na. Katigas pala nito. Nagdadalawang kamay muna ako. Tigas pala. Ikaw na daw. Siya may-ari na. Pag tumalsik yung cellphone ko, basag ang cellphone ko. Diba? Dahil movable yan, pwede mong ilipat kasi kung saan yan. Nalaglag pero nasa loob. Diba? Laglag. Loleng mo. Boss, ginawa ko lang yan. Wait lang, boss. May bumibili, mga kapulito. May benta na naman ako. Isang fuse. Ito na luma niya. Ito na bago niya. Tingnan niyo, mas malaki. Pareho itang ipan. Kaya liyan, magkay. Kaya magkay. Okay. Pasok na natin. Pwede naman siya magkabaliktaran, pero sundin na lang natin ang taka. Masusunod ang tama. Alright. Habang tumatagal, lalong tumitigas. Alright. Dapat sagad syempre. Ang bilis lang, di ba? Lalagay na natin yung circlip lock. Let's go! Alright, update na mga kapulido. Tanggalin ko muna. Nilagay ko na kasi. Okay. So, nilagyan ko na ng gasket maker yan. Tapos itong kabilang side din. Yan. Para siguradong hindi magtatagas ang kanyang langis. Lagay ko muna yung towel. Hindi ko kasi ginagawa yung ipa-plug and play ko dahil lalo luma na tong gasket. Luma na yan. Hindi ko masasabi na masisil siya talaga. So, para sure safe at walang back job, lalagyan na natin yan. So, positioning na tayo mga kapulido. Bali itong main axle ng mags, ilalagay lang natin yung malaking gear. Ay, harap natin yung walang tatak. Tapos, ilalagay mo lang dyan. Alright. Diba? Tapos, itong pin rest natin, primary gear to secondary gear, ilalagay na rin natin. Ganyan lang. Alright. Next naman dyan is yung gasket na. Yung dowel, make sure na nakalagay.
Alright again. Lastly, ilalagay na lang to. Then tapos na mga kapulido. Alright, okay na mga kapulido. So ilalagay muna natin yung isa din eh. Wait lang. Ano yan? Clutch side lang. Clutch side. Okay, so kabila tayo. Babalik na natin lahat. Basic, di ba mga kapulido? So yung drain plug, dun pa rin yan syempre. GG's. Alright, lalagay na ang lahat. Kapag okay yan, huwag munang maigpit. Sakto lang. Yan. Saka na magigpit pagka nalagay na lahat. Kabila, talikod. Okay na. So ilagay naman na natin ang gulong. Tapos bilangin natin kung anong difference. Alright, so tingnan na natin yung kanyang ratio para sa final ng ating video. Kung ano yung kaibahan niya. So bilang na tayo mula sa taas. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 and a half eksakto. So nakabawas tayo ng 1 and 1/4, tama. Tama, 1 and 1/4. Malaking difference pala yun ah. So yun, naging high speed siya mga kapulido. Kasi 8 and a half na lang naikot nito, isang ikot na nito. Compare sa kanina, 9 and 1/4 na ikot muna bago makaisa to. So high speed siya mga kapulido. Naway may natutunan po tayo sa maikli nating video. Salamat po sa panonood mga kapulido. Pulidong gawa at Genix. Customer natin, all the way from Pampanga.